Ayun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Pumipiyok pa. Kung pumiyok ako dun Narinig nyo ba? Narinig nyo? Ganda ng damit ko ngayon guys, oh. Tingnan nyo. Wala, hukay lang yan. Alam nyo na may emili ako sa ako kasi malaki kasi ako eh. Kaya tas ang gusto ko pang damit medyo maluwag, ang ganyan. Kaya 4XL, pag American size, double XL. So hindi ko mahanap dito yun, di ba? So sa ukay ko siya kadalasan nahahanap. Tsaka doon nakakapamili ka at branded pa yung damit. Ganda pa yung damit, tignan mo, makapal, presko. Lalong gumagwapo yung sinugsusot. Ay. So ngayon, ito na. Kita nyo naman siguro nyo dyan sa thumbnail, no? Ito yung sinasabi ko nung mga nakaraan pa. Na ayaw nila kaming pakinggan. Ayaw nila kaming pakinggan, mga Kadabarkads, na sana yung mga tabon na issue ay wag nang pag-usapan para hindi na kumalat. Kaso may ilan yung mga vlogger dyan na pinagsisigawan nilang TBG Defender sila. Mahal nila ang Tito Vic and Joey or ang legit Dabarkads. Pero sila mismo ang nagpapahamak sa mga to. Konti ka na lang. Konting-konti na lang ikaw, bro. Bibingo ka na. Waiting ka na lang, ha? Isa pa. Sabi ko sa'yo, isa pa. Yung views mo ngayon, mawawala bigla yan. Eto mga Dabarkads, no? Kasi nung nakaraan na pag-usapan natin na about po dun sa mga issue ng Tito Vic and Joey na napaglipasan na ng panahon na hindi na masyadong napag-uusapan. Eh may mga vlogger po kasi na hindi po namin kagrupo, no? Hindi po kabilang sa TBG Defender sa grupo namin. Nila Crisulo, Jake Magnus, Tita Messi, no, nila Real Talk Chicago, yan. So hindi namin siya hindi namin siya ka-member, no. So palagi siyang gumagawa ng hindi naman gumagawa ng issue. Pero malay natin yung ibang content na hindi natin alam. Malay mo, hindi natin alam. No? Ang ginagawa niya lagi yung mga dati pang issue, mga dati pang tawag dito, mga dati pang mga issue na natabunan na or hindi na nga halos naaalala ng mga tao ay ikino-content niya at nauubo na naman ako. Ikino-content niya tapos hanggang sa puputok to at mapag-uusapan ulit. So, hindi na nga ako nagkamali doon. Hindi na ako nagkamali. Kasi ngayon, nangyayari na. Dati ito yung video na re-reaction na natin. Isa sa mga sikat. Totoo, sikat siya dahil una nasa ilang million na yung followers nito. Siguro mga nasa 4 million or 5 million followers. So, ito yung iniingatan namin na sinasabi namin noon na sana ang pagko-content naman sa about po sa Tito Vic and Joey, free naman yan, pangkalahatan. Wala naman nung nagbabawal dyan, no? Pero sana naman din, ayusin sana. Ayusin po sana yung pagko-content. Tignan ba kung luma na ba tong issue na to, kung bago pa ba to, or pwede mo siyang i-correct. No? Pwede mong i-correct, pwede mong tinatawag na mag-disclaimer ka, ganun, kung luma na ba yun o bago. So, dapat ganun pag sa pagbablog, sa pagre-reaction video, sa mapatungkol sa issue ng Tito Vic and Joey at sa mga nakapaligid dito, no? Kaso yung iba kasi talaga dyan, parang siguro gawain na talaga nila yan, no? So, wala na tayong magagawa dun. Kasi ilang beses pinagsabihan, 2 beses na. 2 beses na yan. Ewan ko na lang pag pumangatlo ka pa.
So, yun nga yung iniiwasan namin dito na sana yung mga dati pang issue wag nang ungkatin para hindi na mapag-usapan. So, yun na nga. So, ginawa na. So, ilan na yung mga vlogger na gumawa ng topic na to. At yung iba nga doon ay hindi naman nag-credit or hindi nagsalita na ito ay luma na or tapos na to. No, ang pinagtatako lang, bakit pilit binabalik-balikan ng ibang mga vlogger dyan na nagre-reaction dito sa issue ng Tito Vic and Joey versus Salusos? Bakit hanggang ngayon binabalikan nyo pa rin yung mga yung mga issue na tapos na eh? 'Di ba? Tapos na, ilang taon nang tapos. Lumipas na yung issue na yon. Pero ayan pa rin kayo, paulit-ulit nyo kino-content. Ultimo yung patay na matanda. No, na 10 years ng patay, kinontent nyo rin. May na-high blood tuloy ako. Buisit kasi itong mga tolonggis na to eh. Alam nyo, kung matutulong-tulonggis kayo, ang daming pwedeng i-content mapatungkol sa Tito Vic and Joey. I-promote nyo yung nila, yung channel, yung studio, lahat. Hindi yung walang nga, ang kino-content nyo, 10 years ng patay na matanda, i-content nyo. Yung 3 years ng matagal ng issue, tapos ng issue, kino-content nyo. O ano nangyari ngayon? Kino-content na ng mga sikat na influencer. So ano mangyayari? Di mapag-uusapan na naman ulit. Hindi mapapahiya na naman yung nandun sa mismong topic na yun. Ang hirap kasi sa inyo eh. Akala nyo, porket may sumusuporta sa inyo, porket umangat ng bahagya yung mga channel nyo. So tutusin, ito nga ang pinakasuplado na vlogger na to sa lahat ng mga vlogger na nakausap ko dito. Ako nagko-comment ako sa kanya nun, pero hindi niya ako pinapansin. Pero sabi ko, hayaan mo na. Hayaan mo na. Hinayaan ko naman siya, wala naman akong pakialam sa akin niya. Pero isa ka na lang, sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga vlogger dyan na reactor na nagre-reaction sa Tito Vic and Joey, mamatungkol sa issue nila, ayusin nyo lang, sabi ko sa inyo. Ewan ko na lang, kung labanan nyo ako, di go, di tayo maglabanan. Ako, free ako dyan, go ako dyan. Game ako dyan, kung gusto nyo, kahit saan pa eh. Basta Tito Vic and Joey ang usapan. Ako, lilintikan talaga kayo sa amin. So ngayon, ito nga, yung mapatungkol po kay Pauline Luna at kay Tali, kay Bossing Vic Soto. So ito, matagal na nga kasi talaga itong issue na to. Pinakalat lang kasi nitong tolonggis na gago na to eh. Papamura tuloy, na-high blood ako. Yung nipis mong yan, ako. Ewan ko na lang sa'yo pag nang gano'n. Bagay, hindi natin pwedeng maano kasi hindi mo magpapakita sa atin yun. Baka sabihin pa eh, high blood ako sa social media, sa personal, hindi. Hindi nakakainis kasi mga Dabarkads. 3 years na kasi itong issue na to. Tingnan mo, naungkat ulit sa kanya. Oh. Naungkat ulit. Kasi ito, ewan ko. Ito, dito sa vlogger na sikat na to, di ko alam kung alam niya ba na matagal na tong issue na to. So papakinggan natin. Kapag hindi siya, pag nagkamali siya dito, bahala siya sa buhay niya. Bahala siya kahit sikat siya. Wala akong pakialam sa inyo. Kahit gaano kayo kasikat, wala akong pakialam sa inyo, lalo't wala sa ayos yung pagre-react. Ako hindi naman totaling 100% yung pagre-reaction ko. Hindi ganun kaganda, hindi ganun yung quality, pero may matututunan na nasa tama yung mga pinagsasabi ko dito. Yun din sana itatak nyo sa utak nyo, no? Hindi kasi ito nga mga Dabarkads, yung bubulol tuloy ako. Yung mga Dabarkads, yung mapatungkol kay Tali, yung pangbaba siya kanya. Na di umano ay kinasuhan na nga ni Pauline Luna Soto. Tama ba? Pauline Luna Soto. Pauline Luna Soto or Pauline Luna na asawa ni Bossing Vic Soto, itong babae na nambas sa kanya. No, at ngayon, ito nga, nireaction na ng isang sikat na influencer na si ano bang pangalan nito? Real Talk Darbs. So, ito si Real Talk Darbs, idol ko to. Pero pag-usapan dito Vic and Joey, ay gago ka, yari ka sa akin.
may pangit kang sinabi dyan, ay nako. So ito, reaction na natin mga Dabarkads, yung mga sinabi niya ho dito, no? So kung may mali man dyan at kung may mga fans to dyan sa Dabarkads, no? Eh pasensya na ho kayo, hindi ko po sasantuhin yan, no? At saka ito nga, ayan na nga sinasabi ko, bali ilang days ba to? Wait lang. Tignan natin kung ilang days. Kung ilang days yung upload niya, ha? Tingnan natin guys, ha. Wait lang. Basher na sampulan. Bali 18 hours. So kahapon lang in-upload ng gabi. So bali 18 hours ago, 'di ba? So bago pa lang. No? So eto, hindi na sana ma-reactionan to ng ibang vlogger kung hindi ito nga hype natin. Sira ulo kasi yung isang vlogger ng todo sigawan ng ano daw siya, Dabarkads, legit. Utang ina yung sorry, papamura ako. Nakaka-high blood kasi. Legit Dabarkads daw siya, Defender. Pati na mga ginagawa. Yung mga lumang issue, inuungkat. Para lang may makontent ang gago. Isa ka na lang. Ayawan ko na lang. Basher na sampulan at ngayon pinasuhan na ni Pauline Luna. Anak ba nila yan? Kaloka. Naka-aircon pero itim. There are people who support me. Sige lang, paglaban mo yan dahil anak mo yan. Grabe yung pangbubuli sa kanya ng mga tao sa lahat ng social media platform. It's one thing to say your opinion, but it's another thing to bash an innocent child. Ano ba ang pangbabash na ginawa ng basher na to kay Pauline Luna? Akala nila okay lang na manglait ng ibang tao. Bakit ang itim niya? Hindi porket may freedom of speech, pwede ka na manglait ng tao. Bakit ang itim niya? Gago ang putik. Nakasuhan. Hindi ka siguro na properly educate ng mga magulang mo. Sharing tally with people gives me and gives them so much joy. Ano yan, lata? Bakit ganyan? Parang di anak ng artista. Kamukha lang ng mga Why do I share my daughter? It's because Tarantado rin talaga itong mga basher natin. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. Today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa basher ni Tali na anak ni Pauline Luna at sasampahan ito ng kaso dahil sa pangbabash niya. Deserve ba na idemanda ang mga basher para maturuan ito ng leksyon? O baka masyadong OA ang solusyon at reaksyon dito ni Pauline? Kung ikaw ang nanay ng binash, gagawin mo din ba ang magsampa ng kaso sa basher? Baka patayin ko pa nga yun eh. And of course, there are the things that you'll be able to learn from this kind of situation. Let's go. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakakilala, Pauline Luna is an actress and a host. Nakilala siya as part of Philippine live show na Itbulaga, wherein she portrays the child woman character, Baby Puleng. Year 2016 ay kinasal naman siya kay Vic Soto. And now, meron na silang 5-year-old baby girl named Tali. At nitong July lang, Pauline announced that they're gonna have a second child. Gusto ko lang i-announce na nag-boom ang aking pagmamahal. Now, let's go back to the issue. Usap-usapan sa social media ang pag-message umano ni Pauline Luna sa isang social media user na kinilala na si Annalyn. Makikita sa isang shared post ni Annalyn na sinabihang cute daw ni Tali kahit wala naman siya sa picture. Hanggang sa nag-post siya ng message request from Pauline with crying emoji. Mababasa sa picture ang message sa kanya ni Pauline saying that she will file a case against Annalyn dahil sa cyberbullying. You can pause the video and check the screenshot here to read it full. Sa mga sumunod na araw, nagpo-post pa rin si Annalyn ng mga post regarding what happened.
Sabi niya, Social media break muna. bukod dito, meron din siyang patama kay Pauline. Sabi niya dito, Sana, kung ayaw mong ma-judge anak mo sa social media, dapat di mo na pinupost ang picture niya kasi Bobo! trigger yung ibang tao. Bobo ka! Over the belt ka na, Ma'am Pauline. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Tanga! Isa ka rin tanga. pa siyang engineer kung saan makikita nasa police station siya. At hindi lang yan dahil meron pa siyang quotes ulit about naman sa pagpapatawad. Sabi niya, Ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya na tao lang? dahil ito, umani ito ng iba't ibang reactions mula sa mga netizens. Gaya na lamang ni, Yung I hope this letter finds you well, tapos idedemanda pala. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Nananahimik yung bata tapos gaganunin mo lang. sa kabilang banda, hininga naman ng statement si Pauline Luna about the issue kung balak ba talaga niyang magsampa ng kaso. She confirmed to pep.ph that it is all fake. Meaning to say, ang mga pinost pala ni Annalyn ay sarcasm lamang. Gawa-gawa niya lang. Gawa niya lang. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, don't be quick to judge. Lalo na sa mundo ngayon na maraming fake accounts. We must be careful and critical with the people and pages that we engage with. Kasi mamaya, iba na pala yung kausap mo. Tama. Worse, when you are already anxious at natataranta ka na, you might give personal information na dapat hindi mo binibigay. And it might be too late for you para mabawi ito. Number 2, know when and what to give your attention with. I think this is one of the things that we cannot control, lalong-lalo na sa social media. Sobrang daming talagang bagay ang pwede natin bigyan ng oras at attention. Pero ang tanong, worth it pa ba? I think we could apply this in our life. This is not to make you careless sa pamilya mo, but this is to simply know ano ba yung worth it for your time and energy. Number 3, being a basher means that you're toxic. Now, totoo man itong nangyari na to o hindi, I want everybody to understand that bashing someone on social media is a sign that somehow you are insecure. Kasi if you have time to destroy someone, it Totoo yun. means that there's something lacking at you at hindi doon sa binabash mo. Naniniwala ako sa saying na you will never be criticized by someone who is doing you. Usually, mga taong maraming sinasabi, yun yung walang ginagawa. And I hope that this might be a lesson to everyone. Please spend our time wisely. Real talk. Nung una ko itong nakita, napaisip din ako. Kasi somehow I don't think kailangan umabot sa demandahan ng ganitong bagay, lalo na alam mong public personality ka. But then I figure out na fake news lang pala. And for sure, marami sa inyo na hindi ko alam. And you assume automatically that what was shared was the truth. So be very careful on what you read in social media. And that explains it. Kaya pala ganito ka-OA kasi kadalasan kinukuha lang talaga ang atensyon ng tao. When things evoke our emotion is a moment we need to take a pause and assess bago tayo magbigay ng opinion. Because at the end, baka sa atin din bumalik ang mga sinabi natin dahil baka mataas lang ang emosyon natin. Remember to pause before you react and reflect before you regret. So, yun. Hangayo ko lang doon sa sinabi ni Real Talk Darbs, yung yung sinabi niya porket hindi ka na pwede magsampa ng kaso. Nalokohan nyo kasi anak mo na ang ginagago, hindi ka magkakaso. Pero yun nga, fake news nga po yun, no? At hindi ata alam ni Real Talk Darbs na na matagal na yung issue na yan. So, ewan ko lang kung nakita niya na 20 pa yan. Bali 2022. Hindi, 2021 ata o 2020, ganun katagal na yan. So, lipas na yan, no? Ngayon, eto, kaya bakit ko nire-reactionan to? Sa tutusin, pangalawang ulit ko ng warning to. Na sana, doon sa mga tao dyan, sa mga vlogger, na patuloy na nagko-content sa issue ng Tito Vic and Joey versus Halususor ng tape. Sana naman doon na lang tayo makontento tayo dun sa issue na yon. Hindi na yung uungkat tayo ng iba pang issue, hindi yung kakalkal tayo ng mga matatagal ng issue
para i-reaction ulit at para mabuhay. Sana wag naman sanang ganun. Kasi ito alam niyo kung sino yung nakakaawa dito? Nakakaawa dito yung bata. Kasi yung bata wala namang kamuang-muang sa mundo. Oh, ito para sa lahat na to, pati sa basher Alam niyo yung bata walang kamuang-muang sa mundo. Hindi niya pa alam yung kanyang ginagawa, hindi niya pa alam yung kung ano yung mga pinagsasabi yung mga hayop kayo. No, hindi niya pa alam yung mga pinagsasabi ng mga basher dito. Pero pagdating niya, sipin niyo 'to mabuti, pagdating niya ng edad na may magkaroon na siya ng isip. Doon niyo marirealize na pag halimbawa na nabasa niya 'to, napanood niya 'to. Siyempre kahit artista yan, kahit anak ng artista yan at alam naman din natin na tuturuan ni Bossing Vic Soto at ni Pauline Luna yan na maging matatag sa mundong lalagyan niya or yan si Tali. Pero nadarating pa rin po dun sa point na masasaktan pa rin siya kahit na sabihin na natin malaman niya yan sa kahit na may asawa na siya. Pero masakit pa rin yan, di ba? Hanggang ngayon, nakakainis lang na alam niyo yun na bakit kung may galit kayo sa mga magulang, kay Pauline Luna, kay Bossing Vic Soto, dapat doon na lang. No? Hindi na kailangan idamay pa yung bata. Hindi na kailangan na pati yung bata ibabash nyo, pekesyo sa ganyan, ganito, ganyan itsura niya. No, sana wag naman sanang gano'n kasi isipin niya may pamilya kayo, may mga anak kayo, kapatid, pinsan, tiyuhin, lahat. 'Di ba? Lahat may mga kamag-anak kayo na hindi niyo naisip na habang nang babash kayo. Halimbawa, binabash niyo si Tali. Hindi niyo ba naisip na may pamangking kayo nakaedad ni Tali na mas maganda pa si Tali kaysa dun sa pamangking niyo? Diba? Hindi nyo naisip yun. Tsaka kalokohan yun. Porket yung sinabi niya kanina? Porket artista, bawal na magkaso. Tinatarantado na yung anak mo, bawal pa rin. OA ang tawag doon. Makitid lang talaga utak nyo kung sakali man na mangyari yan. Diba? Kasi sabi nga ni Tatay Digong, ang mga Pilipino, pag hindi mo sinampulan, hindi yan matututo. Ito kasi nag-comment pa nga yun No? Nag-comment pa yun sa yung si Annalyn, nag-comment pa yun sa sa video ni Real Talk Darbs, eto. Nag-comment pa yun. Basher na sampulan. Wait lang Ngayon. Ito siya ulitin ko yan Yan siya nasa taas, pipindutin ko tapos meron siyang ganito. Ng message. Pinost niya. So ito, isa tong parang marami siyang mga posts na mga gawa-gawa niya. So ito, may nanggagawa ata sa kanya. Buti nga sa'yo. Ayan na naman mga pawok di ko naman sinasabi na baboy si ate. Sabi ko, OA. Okay. So, mapanglait din talaga to, Ilan na ba paano? Hindi ko makita yung followers niya. Ito pala yung Ito pala yung talagang gawain niya na talaga palang mang-bash. So, itong mga picture na to guys, disclaimer tayo. Yung picture na to ni Annalyn, alam naman natin na hindi ho siya to, Kasi wala namang basher na matapang.
Oh, yan. Wala namang basher na matapang. Yan yo. So hindi po siya yan ha. Yung mga nakikita yung mga picture dyan. No? So hindi siya yan. Doon na tayo mag-scroll kasi baka, kita mo. Yan, ito daw siya. Oh. Ano siya, gay? Parang gay siya dito. Oh. Kamukha mo pa ex ko. No, so hindi siya yan. So gawain niya talaga ng gawain niya na talaga manglait pala. So si Lord na lang bahala sa'yo. Alam mo yung tipong mga ganitong tao, buhay na pero sinusunog na sa buhay pa pero sinusunog na sa impyerno yung mga kaluluwa. Bri mo bata, ibabash mo. Gago ka ba? Sa lahat ng basher dyan ni Tali, alam nyo, siguro ngayon ma-happy kayo kasi parang wala pang nangyayari. Oo, hindi uso yung karma. Hindi yan totoo yung karma na yan. Pero, magugulat na lang kayo. Bigla na lang may darating na magugulat na lang kayo na, bakit kaya nangyayari sa akin to? No? Alam nyo, yung mga basher dyan na alam niyo yun ng mga yung iba influencer sinasabihan kapag pinapatulan mo yung basher, sinasabihan nila na pangungay naman ito, iyakin, pinapatulan yung mga basher. Hindi, alam niyo tao din yan no, mga tao din yan. So ngayon eto, antayin nyo yung karma nyo. Hindi kayo mga robot para hindi kayo talblan ng mga sakit ha. Hindi ko naman pinapanalangin pero sana magkatotoo. Yan, shoutout dyan sa mga basher ni Tali ng Tito Vic and Joey. No, alam ko meron tayong freedom of speech pero hindi sakop ng freedom of speech yung panglalait nyo sa bata. No, hindi sakop yun ha. Kahit na tinatawag na hindi direct to the point yung panglalait nyo, pangbabash nyo, pero alam namin na mga nakakabasa nun ay may kahulugan yung mga sinasabi nyo. At doon sa mga vlogger, ulitin ko, ito, last warning na to ha. Yung mga vlogger dyan, lalong-lalo na yung mga nagre-reaction sa Tito Vic and Joey issue. Sana naman yung mga luma ng issue, wag nyo na ungkatin ha. Please lang, ayaw po namin ng gulo. Pero pag gusto nyo ng gulo, pagbibigyan mo namin kayo ha. Ayun lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo ng gulo, pagbibigyan namin kayo, walang problema. Ilang beses na kami nag-warning dito, pati si Chris Ulo, sila Jake Magno, sinabihan na kayo, ayaw nyo pa rin makinig, so isa na lang. So kung gusto nyo talaga, edi pagbibigyan namin kayo, yan ang gusto nyo So yan mga Dabarkads, at namamaos na rin ako. At mega love shoutout po pala dyan sa lahat ha. Yan, mega love shoutout dyan sa mga legit Dabarkads natin. At pakipollow naman po ang aming fan page. Ang aming fan page na may pangalang Forever TBJ Supporters INC. So yung mga tawag dito, yung mga legit Dabarkads po natin, tawag dito, gumawa po sila ng Facebook group, no? So dun parang paparamihin nila para mas marami pa yung mga mas lumawak pa po yung ating community at makilala pa kami ng iba pang Dabarkads. No, so doon sinishare yung mga video, pakipollow naman mga Dabarkads ha. So yun, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muli. Ako uli si J. Guevara TV, sa Reactor TBJ Defender ng Tito Vic and Joey. TBJ Defender ng Tito Vic. Kakabulol-bulol na ako. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye.
Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra